Nirepresenta ko po ang mga estudyante ng bansang Pilipinas. Mabuhay ang mga estudyante! Mabuhay! Hindi, ako po ay isang estudyante na nakakaranas at nakikita ko araw-araw ang mga problema sa ating bansa. Pagdating pa lang sa mga traffic, wala ng enerhiya ang mga estudyante. Ang daming pera na napupunta na dapat pagbago, pag-upgrade sa mga daanan natin. Lalo na pag umuulan, yung ngayon nakita nyo ngayon sa DPWH, maraming pera. Yan magagamit, ilang trilyong pesos ang hindi nagagamit. Aware tayong lahat dyan. Ang problema kasi ngayon sa mga ating mga Pilipino, karamihan ay matapang lamang sa social media. Ayan ang problema natin ngayon. Unti lang ang kayang lumabas at magsabi ng kanilang nararamdaman laban sa gobyerno. Ako po ay isang estudyante at nire-representa ko lahat. Hindi ako naniniwala sa gantong kulay, hindi ako naniniwala sa gantong tao. Kasi ang alam ko na ang tama ay puno ng propaganda. Puro propaganda ang laman yan. Meron mga tunay pero hindi na mahukay kung nasaan ba sila. Kasi kahit sino pwede nga mag-release ng information patungkol sa gantong tao at patungkol sa ganyan. Ang aking itinagagalit ay pwede ayusin ang Pilipinas. Para sa mga bata, para sa mga ganda, para sa mga babae, para sa mga lalaki, para sa lahat ng Pilipino. Lahat to ay kaya natin mabago kung tayo lamang ay mag-iisa-isa. Tama! Kaisa tayong lahat! Ang sistema. Hindi lang ang mga nakaupo ang hindi may problema, kundi yung sistema mismo. Isipin nyo, para itong bahay na maraming butas at tayo dito pa rin tumitira. Nag-aayos man sila, pinabago man nila yung bubong, pero nagpapalit talaga itong mga butas at dapat ito ay hindi natin tinitirahan. Hindi natin pwede yung sisiyan na bakit pag pinalitan natin ito ay kurap ulit. Dapat ang palitan mismo ay yung sistema ng gobyerno. Tama! Hanggang yung mga tao, ayun ang aking pinaglalaban. Nagsusulat ako ng libro patungkol dito at aking i-release ito pagkatapos ko na sinabi ito. Para sa mga Pilipinos. Sabihin man nila, nagsulat nito ay bata lang. Oo, sabihin natin, bata lang talaga ako. Pero sa akong bata nakakaranas ng mga inequality dito sa Pilipinas. Nakita ko ito lahat sa mga nagtrabaho. Mga nakakasabay ko sa train, sa MRT siksikan na walang disiplina. Pwede natin pagbuhin yung train kung meron lang tayo maayos na fundings. Diba? Ang daming siksikan. Kaya ngayon, ang kita nyo, ang traffic. Bakit traffic? Pwede naman nila ayusin yan. Pwede nila magkaroon ng mas magandang sistema. Pero hindi ito nangyayari. Galit na ba kayo mga Pilipino? Galit na ba kayo? Sabi ko kayong galit kayo! Gusto nyo ba ng pagbabago? Naniniwala ba kayo sa isa't isa na ang problema ay hindi lang ang gobyerno kung hindi ang sistema. Sistema ng lahat. Pagpunta sa baba at nainaas. Sundo kayo kung kino na ayon ay ang ating problema. Sigaw, Pilipino! Sigaw! Asa ng sigaw? Asa ng tapong ng mga Pilipino? Nasa na pinaglaban nila Andres Bonifacio, pinaglaban nila Nicolas Rizal, pinaglaban nila Emilio Aguinaldo. Nasa ng mga kabataan, lumabas kayo ngayon dito. Kaya ngayon dito, ipakita kayo ngayon dito, ipakita nyo ang tapang nyo, at ipakita nyo na gano'n kayong puso para sa ating bansa. Tama! Sa Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino at mabuhay! Ito po ang nagsasalita ay kabataan po yan, ha? punta lang dito upang makisa. Dumaan lang po dito yan, pero nagsalita po siya. Salamat! Ayaw pa-like, share, subscribe po tayo. Pa-like, share, subscribe po tayo. Dumaan lang po dito yan, ha? Yung nagsalita, kabataan po yan. Hindi lang tahimik. Ito po ang pagtitipon-tipon natin dito. Dito ngayon, kahit sino pwedeng magsalita, speak up! Speak up! Mamaya, ito ang kapatid natin Muslim. Salamat.
isa, dalawa, tatlo, apat lang kaming nakikita yung mga Muslim dito. Galing sa Bangsamoro, ang Autonomous Region. Bam, ang nasa harap ninyo. Kahit kunti lang kami. Pero inasahan namin na baka bagyo baha. Hindi, walang iwanan ngayon. Walang iwanan oras na ngayon. Alam niyo, ang Bangsamoro ay pinagkalo ng dating Pangulo natin, Duterte. Tama. So ngayon, wala na si Duterte, nakakalungkot. Baka ito ay itapon lang sa basura. Naramdaman namin dahil una nung senador pa ang Pangulong Bongbong ay hindi pumasa ang BBM. So swerte namin dahil nandyan si Duterte sa panahon niya ibinigay ang BON. Naniniwala ba kayo na kung hindi si Duterte ay walang palayan, hindi mapasasawin ang bar na ngayon nakatayo at ngayon nararamdaman namin na sinisira naman ng Pangulong Bongbong ang pinagdalog sa amin ng gobyerno. Una, ngayon malalapit na ang election sa bar. So, ano ang ginawa ng Comelec? Imbes na may puputuan sila, may mga kandidato sila. So, mayroon pang bubutuhan, mayroon pang nilagay na non-objektable. Ang ibig sabihin na nakagulo. Yung kandidato nilagyan pa ng wala non-objektable. Ano ba yun? Makapaniwala ba kami? Makapaniwala ba ang Bangsamoro sa ganung sistema? Ay bubuto mo ng yung walang tao. Ano yung sabihin? Pangluloko. Pangluloko. Kasi ang walang tao ay bubuto mo ay ibig sabihin ghost. Ginawa nilang experimental ang election Japan. Baka daw ayayin na isang attorney ng Comelec experimental, baka yun na daw ang gagawin. Wala yung sunod na election dito sa national. Yun ang gagawin. Anong kuhan? Kuya, inano na, nasanay na sila. Nasanay sila lukuhin tayo. Ghost Project, Ghost Go. Project. Malukuman ninyo ang BARM ngayon. Pero yung mga susunod, yan mga kabataan, mga Bangsamoro na mga kabataan, ay sinisigurado namin ay hindi niyong maloko. Maloko man ni dating Ferdinand Marcos, kami, dahil sa noong panahon niya, ako ay kabataan pa, at isa ako sa palating nandito sa Iga. So ngayon tumanda na ako, nandito naman ang anak niya, kagaya niya. Walang-wala na kaming tiwala sa kasalukuyan Marcos, magnanakaw! Hindi lang magnanakaw. Adik pa. Adik pa. Tama, adik pa talaga. So ngayon, sa lahat ng nandito, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil sisimulan na natin ito. Kahit kundi nung tayo, sa bukas o sa makalawa, lalo na sa darating na rally, sa Lunita, ay magkita-kita tayo. Hindi lang tayong magkikita-kita. Dalhin natin ang pamilya natin. Dalhin natin.